Sumasakit ba po minsan ang dibdib ninyo? Parang mabigat, parang tinutusok sa dibdib. Worried ba kayo? Nag-aalala ba kayo? Sa puso na ba to? Atake ba to sa puso? O hindi naman? Tutulungan ko po kayo ha. So, Doc Willie po to. Isa po akong internist. Isa po akong cardiologist. 18 years ako nag-aral para maging cardiologist. And bibigyan kayo po ng simpleng explanation para malaman kung yung sakit sa dibdib ay sa puso or hindi. Tapos mamaya, meron din ako ituturo yung mga warning signs naman ng atake sa puso bago pa ito mangyari. Meron tayong ganyan tuturo mamaya yung mga warning signs. Anyway, chest pain muna tayo. Okay, yan ang lagi namin nakikita. Pag isang tao may chest pain, kayo, nakikinig kayo, ini-imagine ko mga OFW, mga kababayan natin mahihirap, masakit ang dibdib, walang pera pampa-check up, ano gagawin natin? Para malaman kung puso yan at delikado ba sa heart attack or hindi naman delikado na pwede naman tsaka na i-check up, tignan natin number 1 yung patient profile. Anong ibig sabihin ng patient profile? Ano yung risk factor mo? Okay? Dalawang klaseng grupo ng pasyente. Kung kayo ay edad 50 pataas, masakit lagi ang dibdib, parang mabigat, medyo ingat tayo, above 50 na eh. O kahit above 40 years old, kung kayo ay diabetic, may high blood na kayo, sumasakit pa yung dibdib, tapos overweight pa kayo, very stress ang buhay, tapos sumasakit ang dibdib. Or kung ang risk factor nyo, naninigarilyo. Okay? Stressful yung work. Baka lawyer o baka accountant. Yung talagang may deadline. Tapos sigarilyo, alak, maraming bisyo, overweight. Pag ganyan ang sasabihin mong patient profile nyo, masakit ang dibdib, kailangan magpa-check sa isang internist, cardiologist, para malaman kung puso o hindi. Kasi mas malaki ang chance na heart problem yun eh. Kasi may bisyo na eh, diabetic na eh, tapos may edad na, tapos naninigarilyo pa. So, malaking chance yung mga nararamdaman nyo dito, baka may bara yung puso. Lalo na mataas pa cholesterol, di ba? Pero pag ito naman ang patient profile mo, kung ang patient profile mo ay 30 years old, okay? Babae, payat, walang bisyo, okay? Hindi ka naman naninigarilyo, walang high blood, tapos sakit na sakit yung dibdib mo, lagi mabigat ang dibdib mo, pero ano ka naman, wala ka ibang risk factor. Pag ganon ang pasyente, 99% walang sakit sa puso. Kasi nga, sa edad na 30s, walang bisyo, walang high blood, walang risk factor, malabo ang tsansa na magkaroon siya ng bara sa puso. Kasi bago magbara yung ugat sa puso, kailangan marami mo ng bisyo at medyo may edad na. So that's one. Ano yung patient profile? Gaya kami mag-isip. Pangalawa, explain mo yung tagal. Gaano katagal yung chest pain? Pag sinabi mong 1 minute lang ang chest pain tapos nawala, hindi yan sakit sa puso. Ang tunay na angina, chest pain, hindi pwede 1 minute lang. Kung sinabi mo, ang sakit sa dibdib ko, 2 hours, 3 hours, maghapon masakit, hindi rin yan sakit sa puso. Kasi ang sakit sa puso, may timing lang yan. Ang tunay na nagbabara yung ugat sa puso, between 5 minutes ang sakit hanggang mga 15 minutes lang. At most siguro hanggang 30 minutes. 15 to 30 minutes, masakit ang dibdib, parang dinadaganan dito. Ang itsura ng mga pasyente, ang tunay na sakit sa puso, nakaganito yung kamay. Ano yan Levine sign. So nakaganyan siya. So pag ganyan, 5 to 15 minutes, pwede sa puso yon. Pag na sumasakit ang dibdib with exertion, umakyat ng 2 palapag, napagod, hiningal, na-stress, nagalit, bago sumakit ng 5 minutes to 15 minutes, yun. Typical angina yon, posibleng sakit sa puso. Pero kung nakikinig naman kayo, kung sinabi mo 1 minute lang o sinabi mo 1 oras, baka hindi yon. Tapos wala kang mga bisyo na sinasabi ko, wala kang risk factor, so malabo yon. So napipicture nyo na ha. So ganyan kami mag-isip na another thing pa, tinatanong din namin bukod sa gaano katagal, ano patient profile, kaya mo ba ituro na isang daliri?
Pag naturo ng pasyente sa daliri, usually muscle pain. Kasi ang tunay na sakit sa puso, hindi niya mahanap. Okay? So, sa explanation ko, pag duda kayo na baka sakit sa puso, pwede kayo pa-check up sa internist, cardiologist, papagawa kayo ng ECG. Pero ang ECG po, 50% lang ang tsansa niya mahuli yung sakit sa puso. Medyo mahinang test siya eh. Malalaman lang ng ECG na may bara yung ugat mo kung sobra na daming barado. Siguro 3 ugat na 90% barado bago lang lalabas sa ECG. Mas magandang test yung stress test, yung tumatakbo. Yung nagja-jogging, pinago, tapos nag-ECG, yun, pwede yun. 2D echo, yan, may tulong din yan. Lalo na kung may dati may heart attack, nakikita rin yan. O lumalaki yung puso, kita rin niya sa 2D echo. So, ito yung mga test na ginagawa ng doktor. Okay? So, pag chest pain, tulad na sinabi ko, na-explain ko na sa inyo, ha? Pag yung sintomas ay very typical at may risk factor, high blood, cholesterol, diabetes, overweight, may edad, pwedeng angina yon, pwedeng heart attack yon. Pag wala kayong risk factor, ay baka acid reflux lang yan, nangangasim. O baka muscle pain lang yan, okay? O baka panic attack lang yan, nervyos, di ba? Pwede rin panic attack. O baka may gallbladder stone ka, bato sa abdo, pwede rin yan. Diba? O baka may rib injury, pwede rin yan. So, yan ang mga possibility na sakit sa dibdib. Pero very common yung mga muscle pain. Yung paghiga, yung sa tulog, nagkakaproblema. Okay? So, pag wala naman kayo dito sa mga risk factors, so don't worry para dyan. Next topic, very important. Napakaganda nitong nakita kong article. Ano ang warning signs ng heart attack 1 month bago pa ito mangyari? Okay? Na-interview nila siguro daan-daang pasyente na inatake na sa puso. Tinanong sila, bakit hindi kayo nagpa-check up? Sabi nila, wala naman akong masakit sa dibdib wala akong naramdaman. Pero nung in-interview itong 100 or more na heart attack patients, ano ba naramdaman mo 1 month before ka inatake? 1 month before. Magsasabi sila, parang meron na ako nararamdaman Hindi ko lang pinansin kasi kala ko wala lang yan. So, itong mga taong to na heart attack, may risk factor, malamang, at least above 40 years old, may mga bisyo, ito naramdaman nilang 8 warning signs. Tingnan natin Sasabi nito mga pasyente, number 1, pansin nila a month before the heart attack, number 1 is lagi ng pagod. Parang for no reason, di naman napagod, pagod na. Lalo na yung mga babae, ba't lagi silang pagod? Yung pala humihina na po. So, number 2, laging indigestion. Parang nasusuka, masakit ang tiyan. Kala nila, ulcer lang yan. O acid reflux. Yung pala, baka puso na pala yun. Number 3, paminsan-minsan, pinapawisan sila ng malagkit. Lagkit ng pawis, cold sweats. Diba? So, hindi po magandang senyales yan. Yung malagkit na pawis, minsan, heart problem yan, bumabagsak blood pressure, pwede rin panic attack sa cold sweats. Pero yung pinapawisan ng malagkit, usually alam ng katawan yan, baka may problema sa puso. Number 4 sign, 1 month before a heart attack, parang makabog na yung dibdib parang malakas na yung kabog Minsan nagagiging abnormal na. Ibig sabihin, baka nagbabara-bara na yung puso, minsan nagbara, kaya nahirapan yung puso, nagloko yung tibok, tapos gaganda ulit yung daloy ng dugo, so pabalik-balik. Hindi pinansin itong mga senyales. Yung number 1, fatigue. Number 2, indigestion. Number 3, cold sweats. Number 4, palpitasyon. Hindi pinansin, kaya umabot sa heart attack. Okay? Number 5, possible lang to Ito naman, maliit lang naman ang chance Ito lang yung mga huhulihin natin ng maaga kasi nga, life-saving to, nakakabuhay to. Kung nahuli mo ng 1 month before the heart attack, magagamot mo pa siya. Number 5, madalas na hinihingal. Akyat ng hagdanan, dati kaya naman, tapos ngayon mas hingal na, so baka mahina na yung puso. Number 6, parang may nararamdaman dito sa dibdib. Hindi talaga sakit sa dibdib Usually kasi yung heart attack, hindi talaga siya masakit. Yung ibang pasyente, iniintay nila kailangan masakit na masakit. Pero usually ang explain ng pasyente ganito, parang dinidiin.
parang may nakaipit, parang may umiikot-ikot, o parang may mabigat, may nakadagan, something like that. Minsan hindi sa dibdib, parang sa may sikmura, parang sa may kaliwa, kanan, kaya hindi nila ma-sure. Diba? So pag ganyang medyo alanganin, tapos may risk factor, pa-check na tayo sa puso. Okay? Number 7, pwede yung sakit wala sa dibdib. Minsan sa kamay lang, left arm, minsan banda rito sa ilalim ng tiyan, o pwede rin yan sa puso, dito pwede rin sa puso, minsan sa leeg, minsan dito sa lower jaw, sa panga, possible din hanggang lower jaw. Lahat yung areas na yan, lalo na sa mga babae, minsan sa puso ang pinanggagalingan. And number 8, yung nahihilo, biglang nahilo na lang. Okay? Bakit parang nahihilo? Pwedeng napagod or yung hilo minsan kulang ang blood pressure. Baka nagbabara na yung puso, pakonti-konti na papunta sa heart attack, kaya nahihirapan na yung puso, kaya minsan nagkukulang na. So, itong mga 8 warning signs, maliit lang naman ang tsansa, pero tulad na sinabi ko, kung may risk factor kayo, tsaka kung duda kayo, parang duda kayo, ba't kayo pinapawisan ng malagkit? Diba? Ba't kumakabog? Wala naman akong ginagawa. Kung duda kayo, dahil nga sa study na to, 1 month before, inatake sila sa puso, pa-check na kayo na maaga. Sa inyong cardiologist, ECG, treadmill, blood test, physical examination, para maagapan pa habang maaga. Okay, saan po nakatulong tong video? Lalo na sa mga walang pera magpa-check up, kaya natin itong ginagawa para maka-libre kayo at least yung pagpupunta kayo sa doktor, yung kailangan na matulungan kayo. Salamat po. God bless.